araw po mga kaibigan, marinig natin ang kwento ng isang binatang buhay na patunay ng kasabihang try and try until you succeed. Siya ay si Kevin. Sabi nila, libre lang ang mangarap. Pero para sa akin, libre nga ang mangarap, ngunit kung gusto mong tuparin ang pangarap mo, hindi ito basta-basta. Maliban sa magastos, susubukin din ito ang iyong pasensya, katatagan, at tiyaga. Ayan na. May resulta na ng licensure exam para sa mga guro. Diyos ko, sana pasado ako. Sana pasado na ako. Hahanapin ko na rito sa listahan yung pangalan ko. Kevin, anak. Ano, may resulta na ba? Sandali lang, tay. Ay, baka hindi ka na naman pasado. Letter D. Sa letter D ako titingin. De Leon. Kevin. De Leon. De Leon Mar. Teka. De Los Santos na to. 3 De Leon lang ang nakapasa. Kevin, ano na? Anak? Ay, naku. Hindi ako nakapasa, tay. Ha? Ganun ba? Ano? Ano sabi mo? Hindi ka na naman nakapasa? May next year pa naman eh. Oh, sabi ko na nga ba eh. Hindi ka na naman makakapasa. Eh, 5 beses mo na yan eh. Eh, bakit ba hindi ka makapasa-pasa ha? Yung mga pinsan mo, lahat lisensyadong guro na. Oo. Ikaw na lang naiiwan na hindi pasado. Lagi kang kulelat. Wala ba naman yung ulo mo? Nay naman. Kayo na nga nagsabi. Nakakalimang subok pa lang naman ako. Ay, bakit? Ilang beses mong gusto mo na eksaminasyon? 10? Bakit hindi ako nakakapasa, Nay? Ay, Maria Joseph! Anak, nagsasayang ka lang ng pera. Hindi ka na naman nakakapasa. Anak, tama na yan. Ay, anak, sige na, kumain ka na muna. Ay, nako! Kanina pa hindi ka kumakain. Dahil sa kahihintay mo sa resulta ng examination na yan. Sige na, kain ka na muna. Oh, ano na naman ang mangyayari sa plano mo na magturo sa universidad? Oy, it's true. Wala na naman. Tama na sabi yan. Ano ka Puro pa? ka drawing! Puro ka drawing! Magkakasya ka na naman sa kakarampot na sweldong nakukuha mo sa trabaho mo ngayon. Stoy. Ibili nyo na lang po nitong libro si Chichay para mabasa niya po ang ituturo ko bago pa ako pumunta rito sa susunod na linggo. O sige, sasabihan ko ang papa niya. Sige po, ma'am. Siya nga pala, pasensya ka na ha. Pwede bang sa susunod na buwan na lang ang bayad ko sa'yo? May pinagkagastusan kasi ako ngayong buwan eh. Kaya wala nang natira sa budget namin. 2 buwan na ang utang ko sa'yo. Pasensya ka na, Kevin, ha? Kailangan talaga kasi ni Chichay ng tutor eh. Sige po. Ayos lang ha. Sa susunod na buwan nyo na lang po ako bayaran. Talaga? Salamat, Kevin, ha? Walang anuman po. Ay, siya nga pala, Kevin. Ano yung resulta ng LET mo? Nakapasa ka ba? Licensed teacher ka na ba? Hindi pa po. Hindi na naman po ako nakapasa. Naku, buti na lang. Ano po? Pasensya ka na kung ganito reaction ko. Kasi iniisip ko, nung isang araw, na baka kapag nakapasa ka, hindi ka na mag-tutor kay Chichay. Wala akong ibang maisip na pwedeng mag-tutor sa anak ko. Ano ba yan, Kevin? Wala ka na namang ambag sa mga bayarin ngayon. Pasensya na ate. Hindi kasi ako nabayaran nung nanay nung
Tinuturoan ko kasi Kasi ano? Oo, ano pa ba naman ang aasahan mo dyan sa trabaho mong yan? Pachutor-chutor ka lang. Isang estudyante pa. Maghanap ka ng ibang tuturuan. naghahanap naman ako kaso namamahalan sa kasi sila eh. Ang sabihin mo, mahina kasi ang utak mo. Kaya yung kaya mo lang turuan yung mga average. Yung mga matatalino't mayayaman, hindi mo yung kayang i-handle. Ay nako, ewan ko sa'yo, mapapraning ako sa'yo. Ilang taong ka nang graduate, wala kang makuha ang matinong trabaho. Hanggang ngayon, may asawa at anak na ako pa yung sumasagot ng gastusin dito sa bahay. Sorry ate. Sorry? Pwede bang ibayad sa kuryente ang sorry mo? Pwede bang isaing yung sorry mo? Aba, mukhang magandang gising ng anak ko, ah. Morning, Tay. Alam mo bakit? Oh, bakit, Kevin? May bago akong tuturuan ngayon. Oh, talaga? Uy, mabuti naman. Salamat sa Kahit Diyos. paano, madadagdagan ang kinikita ko. Siya nga pala, Tay, nagluto ako ng almusal. Uy, ganun. Salamat. Salamat, anak. Naisampay ko na rin yung mga damit. Yan lang ang may tutulong ko sa inyo ngayon, Tay. Ang ipagluto kayo at ipaglaba at paglinis ng bahay. May, huwag mong nilalang yun. Mahirap yung mga gawaing bahay na yan. Ay, siya nga pala, Kevin, anak. Pagpasensyahan mo lang nanay mo at ate mo, ha? Kapag may sinasabi silang hindi maganda, ipasok mo na dyan sa kaliwang tainga at ilabas mo na lang sa kanan. Ganon na lang gagawin mo, ha? Huwag mong didibdibin. Totoo naman ang mga sinasabi nila, Tay. Nasasaktan ako sa una, pero nauunawaan ko naman kung ako siguro nasa kalagayan nila, baka ganun din ang sasabihin ko eh. Basta ako, anak. Masaya ako na nagsisikap ka kahit kakalampot ang kinikita mo sa trabaho mong yan. Tiyaga lang, ha? Tiyaga. Sikap. At darating din ang panahon na aanihin mo ang lahat ng iyong itinanim. Akala ko, nung kinuha kitang tutor ng anak ko, tataas na grado niya. Hanggang ngayon, kulelat pa rin siya sa klase. Ginagawa mo ba ng maayos ang trabaho mo? Sorry, Ha? sir. Sorry po. Pagbubutihin ko pa po ang pagtuturo sa kanya. Mabuti pa maghanap na lang ako ng ibang tutor. Huwag naman, sir. Kahit po huwag niyo na akong bayaran hanggat hindi tumataas ang grade niya. Siguraduhin mo lang na mag-i-improve ang performance niya sa klase. Kung hindi, Promise po, sir. Promise. promise ha? Pagbubutihin ko po sa susunod na grading period, tataas na po ang grades niya. Kukuha ka na naman na exam? Oo, Nay. Alam mo kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Bakit ba gustong-gusto mo magturo? Mukhang wala namang natututunan sa'yo yung mga estudyante mo. Paano? Kung sa isang classroom ka na talaga magtuturo, baka mamaya niya, kuyugin ka ng mga magulang ng mga estudyante mo. Nay, pangarap kong maging guro. At gusto ko talaga maging licensed teacher. Ewan ko sa'yo, Kevin. Alam mo, lalong dumarami uban ko dahil sa'yo. Kapag hindi ka nakapasa sa taong to, dyan sa eksaminasyon yan, mag-isip-isip ka na. Dahil hindi pwedeng 35 anyos ka na, ang ate Anggibo pa rin ang gumagastos sa'yo. 35 anyos ka na, May- wala ka pa rin napapatunayan. Wala ka pa rin nararating. O ano, anak? Wala pa bang resulta? Ha? Wala pa, Tay. Sandali ho. Titingnan ko mabuti. Re-review ko. Ang bagal naman yung Oo. ng computer na yan. Tagal, ah. Huwag kang maingay dyan.
Tay, Oh, meron na. talaga. Oh, sige, dali. Tingnan mo na, Sandali. Nanginginig nga ako kamay ko. Uy, sige, bilisan mo. Oh, Diyos ko, bahala ka na po. De Leon, sige na, hanapin mo na sa De Leon. Dali. Leon Jade, De Leon Joshua, De Leon. Oh. Oh, ano, anak? Bakit? Kevin, anak, bakit ka umiiyak? Eh, sinabi ko na nga sa'yo, hindi na naman nakapasa yan. Kevin! Magsalita ka, anak. Pasado ko, Tay! Talaga? Asan? Ituro mo sa akin ang pangalan mo. Kasi ang liliit ng letra, hindi ko na masyadong mabasa. Sige na. Ayan, Tay. Ayan. De Leon, Kevin. Anak, pasado ka nga. Anak, pasado ka. Oy, pasado ang anak natin. Pasado si Kevin. Oh, anak, nagbunga na. Nagbunga na ang pagtsatsaga mo. Pasado ka, Kevin, anak. Sa ika-6 na subok mo, saka ka nakapasa. Congratulations, Kevin. Salamat po. Pero nalulungkot ako kasi iwan mo na si Chichay. Pasensya na ho kayo, ma'am. Kukulangin na kasi ako ng oras, tapos medyo malayo rito yung pagtatrabaho kong universidad. Kaya hindi na ako rito mapipirmi. Kaya nga, ayos lang. Pero salamat sa lahat, Kevin, ha? Oh. Eto nga pala, para sa'yo. Oh, ano po ito? Ibinili kita ng bagong bag na magagamit mo kapag nagtuturo ka na. Nagtabala pa po kayo. May nakuhang racket kasi ang asawa ko. Kaya may pera kami ngayon. Para sa'yo yan. Alam mo ba, napakalaking biyaya ka sa pamilya namin. Lalo na kay Chichay. O sino ba naman na magtsatsaga sa isang batang may kapansanan? Sa isang batang may learning deficiency. Pero ikaw, hindi mo hinusgahan ang anak ko. Nagtyaga ka para matuto siya. Ngayon, magaling na siyang magbasa at magsulat. Pinaiiyak niyo naman po ako eh. Alam kong magiging isa kang mabuting guro, Kevin. Oh, etong bayad ko sa'yo. Naku, sir, isang buwan lang naman po ang babayaran nyo kasi ngayong buwan lang tumaas na ang grado ni Brent. Tanggapin mo na yan. Araw-araw nagtsatsaga kang puntahan kami rito sa subdivision para lang turuan si Brent. Isa pa, sabi ng teacher niya, kahit daw hindi matataas ang mga grado ni Brent, nakita niyang mas nagpa-participate sa klase ang anak ko ngayon. Nagkaroon siya ng confidence at isa pa, nagkaroon ng maraming kaibigan. Natutuwa po kung malaman yan, sir. Pasensya ka na, Kevin, kung napagsabihan kita dati. Pero salamat, ha? Mapalad ang mga magiging estudyante mo. Mapalad sila. Tumaba ang puso ko sa narinig ko mula sa mga magulang na mga tinuturuan ko. Totoo pala na kapag isinapuso mo ang iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, malaki ang magiging epekto nito. Ngayon, isa na po akong guro sa isang malaking universidad at nagtuturo sa halos 60 mga estudyante. Tama nga ang sinabi ni tatay. Hindi tayo dapat na mapagod magtanim dahil darating ang araw, aanihin natin ang bunga ng lahat ng yon. Ako po si Kevin at ito ang aking buhay. Tulad ni Kevin, huwag sana tayong mawala ng pag-asa dahil sa bawat pagkadapa natin ay may pagkakataong ibinibigay sa atin upang muling bumangon. Mga nagsiganap,
Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Lionel Benamin sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na nanindigan sa kanyang mga saloobin, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi maging pati sa kanyang mga anak. Siya ay si Laura. Magkasintahan pa lang kami ni Luis na magpunta siya sa Sharjah at magtrabaho doon bilang isang fire engineer sa mga itinatayong malalaking building sa nasabing emirate. At dahil naging maganda ang takbo ng profesyon niya ron, naging magaan din ang buhay namin na lumagay na kami sa tahimik. Sa paglipas pa ng maraming taon at sa pamamagitan ng magkatuwang naming pagsisikap sa buhay, ako bilang isang elementary teacher sa isang public school, na pagtapos namin sa kolehiyo ang aming dalawang anak. Pero ang inaakala kong pagkakaroon ng kapayapaan ng isip dahil naidaos na namin ang para sa kinabukasan ng mga bata, doon ako nagkamali. Aba, Ate Maring, Kuya Nardo, nalabas kayo. Ay, tara, pasok kayo sa loob. Sige, maupo kayo, maupo. Ang mahalaga talaga yung sadya ko sa'yo, kaya naluwas ako. Ako rin naman, Luis. Pero pwede mapakainin mo muna kami. Gutom na kasi kami ni Ate Maring. May pamasahe nga lang kasi papunta rito ang dala namin . Kaya kahit isang hopya at sa malamig, hindi kami nakapagmerienda sa labas. Oo. Nakakahiyamang sabihin. Okay lang. Sandali, magpapahanda ako ng pagkain kay Laura, ha? Uy, salamat. Tama ang dating nyo dahil nagluto siya ng minudo ngayon. Uy! Linggo kasi. Masarap Walang yun. pasok sa trabaho mga bata. Oo. Kaya yun ang nirequest nilang ulam sa tanghalian. Dali, apurahin nyo ng mag-asawa yung paghahain. Gutom na talaga kami. Alam mo, Kuya, kinakabahan talaga ako. Kapag pumupunta dito yung mga kapatid ni Daddy. Bakit naman? Allergic ka na ba talaga sa mga partido ni Daddy? Kasi nga, mukhang may hihingi na naman kani-kanyang pabor. Tuwing pumupunta ang mga yan dito, talaga namang may mga pakay. Ang hindi ko pa gusto sa kanila, pangit magsipagsalita. Wala sa hulog ang mga sinasabi. Malamang ganun sila makipag-usap sa mga kasama nila sa bahay. Ewan ko ba dyan kay Daddy? Parang giliw na giliw pa siyang kausap yung mga kapatid niya. Malambot kasi si Daddy pagdating sa mga partido niya . Hawak siya sa leeg ng mga kapatid niya. Mo kay Ate Maring yung titulo ng lupa natin sa Bulacan para lang isang lanya na 1 milyon. Oo, kaya nga kailangan kong umuwi rin bukas para makausap yung pagsasanlaan. Hindi naman nila basta may sasanla yun dahil ako ang nakapangalan sa titulo. Ano ka ba naman, Luis? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? At saka bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Alam ko namang hindi ka papayag . Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Natural wonder natin yun . Hindi para sa kanila, kundi para sa mga anak natin o sa pagtanda natin. Gipit lang daw talaga sila ngayon. Matutubos din daw ni Leon. 1 taon ang hihilingin nilang palugit sa taong pagsasanlaan. Kamukat-mukat mo niyan. Tayo pa rin ang guguluhin ng mga iyan kapag mararabatan ang titulo ng lupa sa pinagsanlaan. Si Kuya Nardo nga pala, humihingi ng tulong para sa bunso niya. Gusto raw mag-college.
Kaya umaamot sa bahagi ng sinesweldo ni na Noel at Millie. Ano? Pati mga anak mo, isinubo mo sa kompromiso sa mga kapatid mo? Ang aabuso na talaga yan ginagawa ng mga kapatid mo, Luis. Hindi naman siguro ganun, Laura. Gipit lang talaga sila. At Gipit? wala namang matatakbuhan kundi tayo. Pang-aabuso yun, Luis! Pang-aabuso! Pang-aabuso yun! Laura, magbalik ka rito. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mga kapatid ko. Laura! Nung nasa abroad pa, daddy nyo, tuwing katapusan ng buwan, nandito na yung mga partido niya. Kasama pa lahat ng mga anak. Kanya-kanya nang hingi ng pera. Wala yata, milyones yung pinadadala sa akin ng daddy nyo ng mga panahong yun. Pero dapat din sana maging aware si Daddy na iba na ang sitwasyon niya ngayon. Hindi pa niya masabi sa mga kapatid niya na wala naman siyang trabaho para masustentuhan pa ang mga yun? Mataas nga kasi pride ng daddy nyo. Ayaw niyang bumaba ang tingin sa kanya ng partido niya. Kaya tingnan mo, pati kayo ng Kuya Noel mo, ikinumpromiso. Binigyan pa niya kami ng problema ni Kuya Noel. Lalo na ako. Bago pa lang ako sa pagiging computer hardware engineer. Kaya hindi rin naman ganun kalaki yung sahod ko. Ang mahirap pa sa ginawa niyang yan. Aasa na talaga yan si Kuya Nardo sa makukuha sa inyo. Ako, Jack. Tuwing araw ng sahod nyo, nandito na yun, nakabang na. Hindi talaga aalis yun hanggat hindi nakakakuha ng pera. Sino kaya itong tumatawag? Kasagsagan pa naman ang auditing job ko ngayon. Number lang kasing lumalabas sa screen ng cellphone ko. Hindi naman pwedeng hindi ko sagutin. Dahil baka nga tungkol sa trabaho at importante. Hello? Hello. Sino po sila? Yun. Ay, ang titulado mo ito. Tito Nado. Kayo po pala. Oo, kinuha ko nga kasi yung cellphone number mo sa dati mo. Para sa ino nga ako dumirekta. Yung nga kasing ipinangako niyang monthly allowance ng anak kong bunso na nasa college. Oh. Sa'yo ko lang araw kukulin. Ganun po ba? Oo. Pero hindi pa po ako sumasahod dito. Aba, pangutang mo na lang kami. Tapos ipamali transfer mo agad, ha? Kailangan na anak ko ng pera ngayon, eh. Ganun ho ba? Ah? Oo. Tumawag si Ate Maring. Pinauuwi ako doon uli. Magpapadagdag daw kasi sila ng kalahating milyon sa pinagsanlaan ng titulo ng lupa natin. Dapat nga ang pinaghahandaan nila yung pantubos doon sa titulo. Dahil ilang buwan na lang ang takdang araw ng pagtubos sa pinag-usapan nung pinagsanlaan. Tapos ngayon, magpapadagdag na naman sila ng 500,000 piso. Nalugi nga raw sila sa mga pananim nila. Kaya kailangan uli nila ng bagong puhunan. Ay nako, ewan ko sa'yo, Luis. Kung hanggang saan mo gusto magpakabayani sa mga kapatid mo. Hala, sumigi ka! Pero ako, ayoko na! Kami ng mga anak mo, ipuwera mo na kami sa kahinaan mong tanggihan ang mga pang-aabuso sa'yo ng mga kapatid mo. Alam mo ba masisira ang relasyon namin magkakapatid dahil lang sa sinasabi mong yan? Kung kailangan masaktan ka para lang maunawaan yung mga sinasabi ko, sige lang. At kung kailangan magalit yung mga kapatid mo para lang maunawaan ako, paninindigan kong lahat ang mga sinabi ko. Aba, sayang naman yung lupain nyo. Kung hindi matutubos yun, Luis. Kahit 2.5 milyon may pagbibili pa yun. Wala nga kaming pera. Kaya hindi namin masasagot yung pagtubo sa pagkakasanla ng lupang yun. Pwede, pagbili mo na lang ng tuluyan para mas mapakinabangan pa natin yung pinagbilhan. Ayun, oo. Tama si Ate Maring, Luis. Iba. Gawin na lang natin pera yung lupa niyong yun. Oo. Kesa sa marimata, di ba? Ha?
Magmamatrikula na kasi si Bunso ngayong semestre na ito. Kulang na naman yung perang ibinibigay ng mga anak mo eh. Yan nga ang isa ko pang gustong bigyan ng punto, Kuya Nardo. Oh, Hindi na makapagbibigay sa iyo ang mga bata. ano? Aba, hindi po pwede yung Luis. Ano, iiwan kami sa ere ng mga anak mo? Oh, ay, paano pag-aaral ng nursing ni Bunso ko? Kailangan din paghandaan ng mga anak ko ang kanilang kinabukasan. Aba, Mga bata pa sila at ito ang tamang panahon ng pagpupundar para sa kanilang hinaharap. Luis. Kung kaya hindi ko sila dapat hadlangan sa kanilang magagandang layunin. Aaminin ko. Ang gaan ng pakiramdam ko pagkatapos kong sabihin ang mga nasa sa loob ko kina Ate Maring at Kuya Nardo kanina. Parang nakawala ako sa isang mahigpit na pagkakagapos. Halos kalahati ng buhay mo. Naibigay mo naman sa kanila, Luis. Tsaka namulat din akong nadadagdagan pa ang mga taon sa ating buhay. Kailangan din natin paghandaan ang ating pagtanda. Maraming taong pa ang darating sa ating buhay na magiging magkatuwang pa rin tayo, Luis. Siyempre, kasama pa rin natin ang mga bata. Hanggang nandito pa rin sila sa poder natin, mananatili pa rin tayong nagtutulungan at isang masayang pamilya. Ngayon ko rin aaminin, napakapalad kong ikaw ang naging kabiyak ng puso ko, Laura. At pinasasalamatan kita dahil pinagkalooban mo ko ng mababait na anak na katulad ni Noel at Millie. Totoong wala akong mahihiling pa sa nasa itaas. Siguro nga, may mga bagay na kailangan natin pakawalan para mas makahakbang pa tayo sa susunod na mga layunin natin sa ating buhay at mas magkaroon ng kapanatagan. Sa huli, natanggap na rin ni Luis na ipagbili na lamang ang lupain namin sa Bulacan. Itinabi namin sa bangko ang sumobrang pera mula sa pinagbentahan nito. Bilang bahagi na rin ng paghahanda namin para sa aming retirement plan. Oo, kami na ang nagdesisyon sa huling perang pinakinabangan pa namin sa pag-aari namin lupa at hindi ang kanyang mga kapatid. Sa kasalukuyan, ini-enjoy pa rin namin ang presensya ng aming mga anak habang hindi pa nila naiisipang bumuo ng sarili nilang pamilya. Ako si Laura. Ito ang aking buhay. Sa landas ng buhay, walang pinakamahalaga kundi ang pagpaplano para sa kinabukasan. At sa bawat pagpatak at pagtakbo ng oras, ang pamilya ang makakasama at masasandalan natin sa pagpapala pa rin ng poong may kapal. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jonel Benjamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi at Susan Robles sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ang kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Dondi. DJ ako sa isang radio station sa aming probinsya. Mahirap lang kami. Kaya naman talagang tuwang-tuwa si Itay nang mapasok ako sa trabaho ito. Pakinggan po ninyo ang aking paglalaham. Monica, para sa akin ang relong ito? Oh yes, Dondi, my love. Pero
My love, ang mahal nito. Ang mahal nito. Oh, it's okay. Alam mo naman, handa akong gumastos kahit magkano. Basta para sa'yo. Ang sweet mo talaga. Oh, because you always make me happy. Oh, Dondi. Oh, kung wag ka na lang kayo mag-program ngayon. Sumama ka na lamang sa akin, ha? Naku, pero wala pa padalas ng pag-absent ko eh. Baka naman magalit na sa akin yung program manager namin. Oh, don't worry, my love. Monica. Ako mismo magpapaalam sa iyo sa kaibigan ko, station manager nyo, para hindi makapalag ang program manager nyo. Hating gabi ka nang umuwi, anak. Nakita ko nihatid ka ni Monica. Opo, tay. Sinundo niya ako sa station. Siya rin bang nagbigay sa iyo ng mamahaling relungan? Opo. Anak, mali ang ginagawa mo eh. Huh? Dalawang babaeng niloloko mo. Si Emmy na matagal mo ng nobya at si Monica. Ginagawa mo siyang sugar mommy. Tay, di ko naman po sinadya ito eh. Nagkagusto siya sa akin. At ginagastusan ako. O kasalanan ko ba yun? Di naman, Kasalanan di ba? mo pa rin, anak. Kasalanan mo pa rin. Dahil sinasamantala mong pagkahibang na sa'yo. Putulin mo ng relasyon nyo. Habang hindi ka pa napapahamak. Kung hindi pa kita pinapunta dito, di mo ko dadalawin. I'm sorry, Emmy. Naging busy ako sa station eh. May dalawang kasama ako na nag-leave, kaya yun, akong isa sa pumalit sa trabaho nila. Baka naman naging abala ka lang sa mga listener mo na naloloko sa'yo. Ito naman, hindi naman totoo yan. Di ba sabi ko sa'yo, nagbago na ako. Sana nga, Dondi. Totoo. Kasi honest naman ako sa'yo eh. Mula nung maging tayo. Sana, maging tapat ka rin sa akin. Nandi, Uy, may bisita ko doon. Nandun sa lobby. ganon? Ay, sino? Ay, Jack, hindi si Monica yun dahil pag nagpupunta rito yun, hindi naghihintay yun sa lobby. Isa sa marami mong tagahanga, pare. Listener mo. Nympha ang pangalan. Uy, Nympha, ganda ng pangalan ha. Maganda rin siya, tol. Oh, Bilib talaga ako sa iyo. Iba talaga pag gwapo na, may maganda pang boses. ikaw talaga panayang puri mo sa akin ha. Parang hindi ka gwapo ha. Okay, sige mamaya. Libre kita sa merienda, pre. Ayos yun. Pero dapat ngayon, puntahan mo na yung magandang chick na naghihintay sa iyo. Sobrang saya ko talaga, DJ Dondi. Dahil sumama ka sa akin mag-dinner. Yan naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang mapasaya ka ngayong birthday mo. You know what? Hindi ka lang basta gwapo at maganda ang boses. Kind, sweet, and gentleman pa. At ikaw naman, ang gandang-ganda mo. Di bagay tayo. Baka naman magalit ang BF mo. Oh, I'm single, Dondi. Kaya, pwede tayo. Honey, I have to go now. Huh? Ano ba yan? Oh,
Bilis naman ang oras, Oo nga eh. kasar. Eh, di ba, pwede naman tayong magkita uli next time, ha? Dondi, honey. Ano kaya kung magsama na tayo? Ano? O bakit? Ayaw mo? Eh, hindi naman. Naisip ko lang kasi, baka magalit ang mga anak mo. Oh, come on, you don't have to worry. May sariling buhay na sila sa States. Hindi nila tayo pakikialaman. Oh no, payag ka na. Teka. Bakit bigla mo namang naisip yan? Ayoko na magkahiwalay tayo, Dondi. Tsaka isa pa, nagsiselos ako sa mga babae nagkakagusto sa'yo. Kaya para hindi ka na nila makuha sa akin, naisip ko yun. Oh, ano? Papayag ka na. Ang sama mo, Dondi. Niloko mo na naman ako. May kinakasama ka na palang mayamang matanda. Kung hindi pa kita sinubaybayan, hindi ko malalaman ang mga kalokohan mo. At may karelasyon ka pang isang mas bata sa'yo. Sinaktan mo na naman ang damdamin ko. At 3 pa kaming niloloko mo ngayon. Sayang lang ang pagmamahal at pagkakataong binigay ko sa'yo, Dondi. Hindi ko na makakaya to. Ayoko na! Pre, ang ganda ng tsikot mo. Lalo ba akong gumugwapo? Oo, tol. Marami na naman chika madadapa sa'yo niyan. Binili ba para sa'yo yan ni Monica? Oo naman. Pre, hindi naman ako makakabili ng ganito kamahal na car. Sa kita lang natin dito, di ba? Oo nga. Ang laki na ng gastos ng matandang niyo sa'yo. Alam mo, parang Ricky, pinakikinabangan naman niya ako ha? Oh, napaliligaya ko siya. Lalo na nga ngayon, magkasama na kami. Uy, paano si Emmy? Ba't biglang ganyan ang reaksyon mo? Eh, nakipag-break na siya sa akin eh. Nabisto niya ang tungkol kina Nympha at Monica. Ganun ba? Pare, matanong nga kita. Sino ba sa 3 ang mahal mo? Si Monica, si Nympha o si Emmy? Eh, siyempre, si Emmy, pare. Siya ang long-time girlfriend ko. Sina Nympha at Monica, pastime lang ang mga yun. Mahirap yan, pre. Hindi lang 2 ilog ang pinamamangkaan mo eh. 3 pa. Baka lumubog ka niyan. Hindi ka makapagkakaila, Dondi. Ilang beses ko na kayo nakita ng nimpang yon. Ano? At sinusubaybayan mo pala ako? Oh! May karapatan akong gawin yon. Nagsasama tayo. Monica, si Nympha. Isa lang siya sa mga tagapakinig ko. Kaya pinagbibigyan ko. Kaya niyayakap mo, hinahalikan mo. Monica! Hindi ako tanga. Minahal kita, ginastusan. Tapos ganito pa gagawin mo sa akin. Sinusumbatan mo ba ako? Oh! Dahil lahat binigay ko sa'yo. Maging maligaya ka lang. O bakit? Pinakikinabangan mo lang naman ako, di ba? Dahil ikaw na rin ang nagsabi na paliligaya kita. Kaya amaros lang tayo. Yaka. Sinampal mo ko. Oh! At hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo dahil sa panluloko mo sa akin. Aba, ako kong malit na bote. Ibubuhos ko sa'yo Monica! ito! Ah! Oh! Yan! Bagay sa'yo, Donnie! Ang masira ang mukha mo!
Bakit mo naman ginawa yun sa anak ko, Monica? Dapat lang sa kanya yon. Manluloko siya. Hindi makontento. Sana hiniwalayan mo na lang siya. Para ano? Para maging malaya siya? Hindi, Mang Homer. Dapat sa kanya parusahan. Kaya ginawa ko yon. At kung dahil doon makukulong ako, handa akong tanggapin yon. Mabawasan lang ang matulad niya dito sa mundo. Eto na anak ang pagkain mo. Halika't susubuan na kita. Ayoko kumain tayo. Anak, lagi mo na lang ginagawa ito. Masamang madalas na magpalipas ng gutom. Gusto ko lang mamatay tayo. Huwag mo sabihin yan. May kabuluhan ka pa dito sa mundo. Kasalanan ko, Itay. Kasalanan ko kaya ako sinapit ito. Hindi ako nanganig sa iyo. Ngayon wala na ang lahat ng mga magagandang katangian ko. Ang mga ilagaan sa akin, Itay. Wala na. Wala na. Napakasakit ng ibinunga sa akin ang pangyayaring yun. Nasira na ang mukha ko. Nabulag pa ako at nawala ng trabaho. Ngayon ay narito ko. Tinutulungan ni Itay para muling makapagsimula at matanggap ang aking kapansanan. Ako po si Dondi at ito ang aking buhay. Hindi dapat na gamitin ang magagandang katangian para sa pang-aabuso at panlalamang upang huwag masira ang magandang sinimulan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dondi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Vea. Maagang pumanaw ang aking ama. Mula noon, naging sakiti na si inay. Kaya ako na ang nagtrabaho at nanagot sa pangangailangan ng aming pamilya. Oh, yung mga wala pang bayad dyan, ha? Pakilabas na lang po ang pamasahe. Kayo po, mama. Saan po kayo? Dito sa bus niyo. Magandang konduktora. Tinatanong ko kung saan kayo bababa. At ang pamasahe po ninyo, kukunin ko na. Ganun ba? Oh, ito bayad ko. Sa tungko ako bababa, ha? Yung sukli. Sa'yo na. 500 to. Oo nga. Sa'yo na, sobra. Alam mo kasi, nagagandaan ako sa'yo eh. Crush kita. Sumama ka na lang kaya sa akin. Di bagay sa'yo maging isang konduktora? Pasensya na, pero hindi ako kalad-karing babae. Oh, eto na ang sukli mo. Sandali. Huwag ka nang magalit. Nasisira ang ganda mo. Ay! Bastos ka! Hinawakan mo ang dibdib ko! Ang ganda pala ng dibdib mo. Bastos! Bakit mo ako sinampal, ha? Chris! Para mo ang bus! Bakit ano nangyari? Binastos ako ng lasing na to! Ano? Bea,
ginagalaw yung pagkain mo? Pasensya ka na, Chris, ha? Naalala ko pa rin kasi yung walang yang naging pasahero natin. Huwag mo na sirain yung araw mo sa kanya. Total, hindi naman siya nakapalag ng pababain natin eh. Oo nga eh. Buti na lang tumulong din yung ibang lalaking pasahero natin. Bakit naman kasi may mga gagong iinom-inom ng alak tapos di naman pala marunong magdala? O tama, katulad ng walang yang yun. Pero may katwiran din siya. Hindi bagay sa'yo yung magiging konduktora eh. Alam mo kung ano bagay sa'yo? Ano? Ang maging misis ko na. Ano ka ba? Alam mo naman hindi pa pwede yun eh. Dahil pareho tayong wala pang ipon. Hindi. Magsama na lang tayo. Para sa bahay ka na lang. At ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Paano ko naman matutulungan sina inay, Aber? Para hindi ka na nababastos pa sa bus, di ba? Susubukin ko na lang maghanap ng ibang trabaho. Huwag na lang. Baka mamaya may manligaw pa sa'yo ron eh. Di ba? Hindi naman kita mababantayan dun. Para naman magluluko ako. Di ba? Matuto ka nga magtiwala sa akin. Wala kayong trabaho ngayon ni Chris, anak. Opo, Nay. Sira po yung bus na inilalabas namin. Okay na rin yun, Ate Bea, para makapagpahinga ka. Oo nga, Warren. Tama ka. Masakit nga ang katawan ko ngayon eh. Siyempre, araw-araw kang tagtag sa biyahe. Madalas pang nakatayo. Ano kaya ate kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Total, tapos ka naman ng high school. Ay, tama si Warren, anak. Mahirap dyan sa trabaho mo eh. Nababastos ka kung minsan. May pagkakataon pa na may pasahero kayo naghahanap ng sukle. Kahit hindi pa nagbabayad. Sinabi niya pa, Inay. Pero bala ko talagang humanap ng ibang mapapasukan eh. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Gusto ko yung may pera ako. Para kung hindi man ako makapasok ng ilang araw, may magagamit tayo dito sa bahay. Ralph, mamaya na palang alis mo papuntang Cebu. Yes, ma. Medyo matagal ako mawawala. 1 week. Okay lang po ba kayo rito? Oo, anak. Nandito naman si Inday. Yung kotse nyo, wala po bang problema? Para maipaayos ko na bago ako umalis. Ay, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko na yung asikasuhin. Gusto ko lang po makatiyak na hindi kayo mapapahamak pag nakasakay kayo ron. Iniingatan ko po kayo. Ay, nako. Baligtad na talaga ang panahon. Nung araw, ikaw ang iniingatan ko. Ngayon naman, ako na ang iniingatan mo. Dahil po may edad na kayo. Pero kahit ganon, ayoko pong mawala kayo sa akin. Maraming salamat, anak. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para matagal pa tayong magkasama. Ay, ginabi na ako. Hindi bale. Marami namang order ng babango sa amin. Mas malaki naman ang kikitain namin. Kaya lang nakakainis. Nasira pa yung kotse ko. Sana pala hinayaan ko na lang si Ralph na ipaayos yung kahapon. Yan tuloy ngayon. Sasakay ako ng bus. Kasi naman sayang. Kung magta-taxi ako, magbabayad pa ako ng malaki. Ang lapit na nito sa bahay namin. Bus na lang ang sasakyan ko. Makakatipid pa ako ng malaki. Garayan na tayo, Chris. 20 minutes na lang, oh. Hindi na pwede yan sa isang biyahe. Oo, sige. Pagod na nga rin ako eh. Aba, ano ito na
sa kabilang upuan. Clutch bag. Malamang naiwan ito ng huling pasahero natin. Yung matandang babae. Mukhang may kayang babaeng yun eh. Sige, buksan mo nga. Baka pera ang laman yan. O sige. Ay, Chris! Ha? Ang dami, tig-1,000. Bea, malaking halaga tiyak yan. Naku, pari na natin ipuhunan niya sa isang negosyo, di ba? Chris! Hindi atin ang perang ito. Tiyak hahanapin ito ng may-ari. Matanda na yun. Tiyak hindi na niya maaalala yan kung saan niya naiwan. Paghatian na lang natin ang perang yan. Ano ka ba? Para na rin tayo nagnakaw sa iniisip mo eh. Teka, sandali. May ID dito sa clutch bag. Ang nakasulat, Ofelia Cordova. Oh, malamang, doon sa matandang babae ito. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Di balik natin ito sa kanya. Ano? Ihatid natin. Tanga mo pala eh. Ano? Kwarta na lumapit sa atin. Ayaw mo pa? Hindi nga atin ito eh. Mali na ang kinin natin. Kung ayaw mo niyan, akin na. Ano? Ako na lang magne-negosyo. Ay, hindi. Ibabalik ko ito sa may-ari ng pera. Sabi nga akin. Ano? Huh? Sinuntok mo ko. Dahil sa halagang ito. Ang tigas ng ulo mo eh. Ayaw mo ibigay sa akin ng pera. Gusto mo pa akong idamay sa katangahan mo. Kung para sa'yo katangahan ang gagawin ko, para sa akin, ito ang tama. Kaya hindi ko ibibigay sa'yo ang halagang ito. Kahit ano pang gawin mo ngayon. Bea! At huwag kang magkakamali, saktan ako ulit. Dahil baka baliin ko sa'yo ang dala kong payong. Sama naman ang ugali ng Chris na yun. Mukhang pera. Barumbado pa. O ayun, nalantad ang totoong ugali. Dahil doon sa napulot nilang pera. Kaya nga parang binuhusan ng malamig na tubig ang pagmamahal ko sa kanya, Nay. O Arin, Ibig mo sabihin ate, makikipag-break ka na sa kanya. kagabi pa. Break na kami. Dapat lang. Ay, hindi ka ba naman nasaktan sa ginawa mo, anak? Ay, hindi po, Nay. Dahil ayaw ko po talaga maging asawa ang lalaking gano'n ang ugali. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho. Tumawag na ako sa operator namin kanina. Sabi ko, hindi muna ako papasok ng 1 week. Gagamitin ko na rin na panahon yun para makahanap ng ibang trabaho. Pero ibabalik ko muna yung pera sa may-ari. Sasamahan na kita ate. Baka balikan ka ng Chris na yun eh. Kahanga-hanga ka, Bea, ha? Mas pinili mong iwan ang iyong boyfriend at ibalik sa akin ang aking pera. Dahil yun po ang tama, Ma'am Ofelia. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho ng nobyo mo? Sabi po ng ate ko, maghahanap na lang siya ng ibang trabaho, Ma'am Ofelia. Edi sa akin ka na lang magtrabaho. Ay, talaga po, Ma'am Ofelia? Oo, kahit pa kayong dalawa nitong si Warren. Salamat po. Talaga pong gusto ko na rin magtrabaho para makatulong kay ate. Paggawa at pagtitinda ng pabango ang aking business. At talagang kailangan ko ng mga tauhan na mapagkakatiwalaan. Ito ng ating merienda, Ralph. Ito ng coffee at may kasamang masarap na sandwich. Thanks, Ma. Kahapon nga pala, nakita ko si Bea at Warren. May dadalhin daw sila mga order ng pabango. Masipag ang magkapatid na yon, ha? Lalo na yung si Bea ay talagang mapagkakatiwalaan. Babait at maganda pa, Ma. Parang nagniningning ang mga mata mo nang sabihin ko yon. Gusto mo ba siya, anak? Okay lang po ba sa inyo, Ma? Kung ligawan ko siya? Ay, oo naman, anak. Dahil natitiyak ko, isang mabuting babae ang iyong magiging nobya. Chris, anong hangin ang
sa'yo dito? Bea, naparito ko para humingi ng tawad. Pasensya na, ha? Lumipas pang ilang buwan bago ako natauhan. Kalimutan na natin yon. Napatawad na kita. Talaga? Kung ganoon, tayo na uli. Hindi ganon. Ha? Napatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Pero, hindi na maaaring maging tayo. Bakit naman? Dahil matagal nang nawala ang damdamin ko sa'yo. Bea, Sana maunawaan mo ko at tanggapin mo na lang ang lahat. Salamat na lang, hindi ka nakipagbalikan sa kanya. Dahil kung nangyari yun, masasaktan ako. Ralph? Dahil, ang totoo, mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko na ito. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na malinis ang hangarin ko. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap ko si Ralph. At ngayon nga ay kasal na kami. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bea at ito ang aking buhay. Laging may magandang sorpresa ang buhay. Matuto ka lamang maghintay. Mga nagsiganapan: Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Bea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang asawa at ang kanyang pinagdaanan sa pamilya ng kanyang asawa. Siya ay si Gina. Sa kultura nating mga Pinoy, madalas, kahit may asawa na ang isang tao, kailangan niya pa rin makipisan sa kanyang mga magulang o kaya naman sumuporta sa kanyang pamilya. Dito ako nahirapan nang mag-asawa na kami ni Fernan. Ay! Wala na namang bigas. Ano ba yan? Fernan! Fernan! Oh, bakit? Kabibili ko lang ng 10 kilong bigas nung isang linggo. Wala na naman. Naku, nakalimutan ko pala magsabi sa'yo. Pumunta si Inay dito kanina. Umiram muna ng bigas. Ano? Papalitan niya raw pagsweldo ni Ryan sa susunod na linggo. O, paano tayo? Teka. Ayan, bumili ka muna ng 2 kilo sa tindahan. 2 kilo? Hanggang kailan lang yan? Matagal pa ang sweldo mo. Baka nga hindi na naman kayo bayaran ng pinagtatrabahuhan yung pabrika. Sige na, ako na bahala. Ibili mo na muna yan, ha? Ewan, hindi ikaw bumili. Gina! Papasok na ako sa trabaho! Gina! Oh, pagkasyahin mo na ito. Pasensya ka na ha.
Yan lang ang kaya kong ipahiram sa'yo ngayon, Mare. Ayos lang. Mabuti nga, palagi mo kong pinahihiram ng pera kapag walang-wala na kami, Mila. O syempre naman. Ano pa't naging magkapit-bahay tayo? Ay, nahihirapan na talaga ako. Ang hirap ng ganitong buhay. Makakaraos din kayo. Sa simula lang yan. Wala lang talaga akong pinadededing bata. Ako talagang maghahanap ako ng trabaho. Bakit nga pala naubusan ka agad kayo ng bigas? Hiniram na naman ang biyanan mo? Ay, nagpipigil lang ako. Kasi alam mo, Mila, ayoko naman makapagsalita ng hindi maganda kay nanay. Kaya lang, minsan, ang sakit kimkimin sa dibdib, ang sama ng loob. Kaya ako talaga, sinikap kong makahanap ng tirahan ng malayo sa pamilya ng asawa ko. Kasi talagang ayoko makisama sa mga biyanan ko. Lalo na't maingay din ang nanay ni Erwin. Buti ka pa. Ako, ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong buhay. Ato, tulungan na kita magbitbit ng mga pinamili mo. Salamat, Ryan. Oh, naparito ka. Oh, dito ka na pala, Gina. Oo, mahaba ang pila sa grocery kaya ako natagalan. Ganun ba? Ryan, dali mo muna itong mga pinamili ng ate mo sa usila, ha? Oo, kuya. Bakit nandito si Ryan? Teka. May tira pa ba dun sa binigay ko sa yung pang-grocery? Meron ba naman? Bakit? Pwede ba, iramin ko muna, ha? Ha? Kailangan daw ni Ryan ng konting halaga kasi may ipaayos dun sa motor niya. Nakalaan ang perang ito sa diaper at gatas ni baby. Ako na bahala dun. May darating pa namang pera sa atin sa susunod na linggo, ha? Pero Kaya muna. Naman Wala siyang ibang tatakbuhan kundi ako. Tayo. Hindi ko naman siya pwedeng pauwiin na walang dala. Ito, dinalan ko kayo ng mga ani doon sa sinasaka kong lupa. Meron ditong kamote, tapos may sitaw din. Marami yan. At saka ito, papaya. Salamat ho, Chongberto. Ngayon, kumusta ka naman dito, Gina? Bah, nangangayayat ka yata. Mukhang pagod na pagod ka mag-alaga ng panganay mo. Lagi ho kasing puyat. Kumusta naman si Fernan? Mabuti naman po. Sapat ba naman ang kinikita? Mukhang nag-i-kaos kayo. Sabi ko naman sa iyo, kung nahihirapan kayo rito, pwede kayong tumira dun sa lupa natin. Magtayo kayo ng bahay doon, tapos magsaka kayong dalawa. Imposibleng hindi kayo mabuhay doon. Presko pang hangin. Kasi ho, ayaw ni Fernan na doon kami manirahan sa atin, Chong. Gusto niya rito sa malapit sa mga magulang niya. Bakit? Ano ba na itutulong sa inyo ng pamilya niya? Chong. Baka nga si Fernan pang sumusuporta sa kanila. Tama ba ako, Gina? Gina, may balita ko, medyo malaklaki ang sahod ni Fernan ngayon. Dahil sa ibang departamento na siya naka-assign. Oo po, Nay. Awa ng Diyos. Okay, baka naman maaaring pahiramin mo muna ako kahit 5,000 dyan. Ha? Oh. Ano? Bakit parang gulat na gulat ka? Ano ang gagawin niyo sa 5,000? Birthday ni Ryan sa darating na linggo. Gusto ko sana maghanda ng kahit simple lang. Para naman maimbitahan niya yung mga katrabaho niya. Maghahanda kayo. Naku, si Fernan nga hindi naghahanda pag birthday niya kasi nagtitipid kami. Nay, alam niyo ba na hindi pinupulot ni Fernan ang pera? Pinaghihirapan niyang kitain yung kakarampot niya sweldo. Kulang na kulang pa nga sa aming mag-anak. Aba, Gina, ano karapatan mo pagsalitaan ko ng ganyan, ha? Di pa nga ako kayo nakapagbabayad ng mga hiniram niyong pera eh. Si Ryan may babayaran pa sa amin yung nakuha niya nung pinaayos niya yung motorsiklo.
May gana pa kayang gumastos para sa handa ng anak nyo? Samantalang si Fernan, halos magkanda kuba na sa pagtatrabaho. Eh, sumasobra ka na eh! Hoy! Baka nakakalimutan mong nanay ako ng asawa mo. May karapatan ako sa kinikita niya. Ano yun? Nung wala pa siyang asawa. Eh ngayong may pamilya na siya, ako nang may karapatan sa pera niya dahil ako ang kanyang asawa. Kami na dapat ang prioridad niya at hindi kayo. Nay, pagpasensyahan niyo na po si Gina. Eh, ang sama pala ng ugali ng asawa mo eh. Kung alam ko lang, hindi ako pumayag na ikasal kayong dalawa. Kala mo kung sino? Hihiramin ko naman yung pera, hindi ko naman hihingin. Hayaan niyo na, hayaan niyo na. Hayaan niyo at kakausapin ko si Gina. Siya nga pala. Ito po, ayan. Pasensya na kayo dyan, ho. 2,000 lang ito. Oy, Ryan, pasensya ka na. Kunti lang ang handa mo ngayon. Okay lang, kuya. Salamat pa rin. Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako regular sa trabaho ko eh. Kaya konti pa lang ang sweldo ko. Ayos lang. Bawi ako pag na-regular ako, kuya. Basta, pagbutihin mo ang pagtatrabaho mo para ma-promote ka kagad, ha? Magsikap ka. At wag na wag ka mag-aasawa ng babaeng gaya ng asawa ng kuya mo. Bakit mo naman pinagsabihan ng ganun si inay? No? Alam mo na matanda na yun. Dapat inunawa mo na lang. Ako pa ngayon ang mali, Fernan. Hindi sa ganun. Gina, ang sinasabi ko, dapat pagpasensyahan mo na lang siya. May alta presyon yun. Oh, paano kung inatake siya sa galit? Ah, ganun na lang pala palagi? Ako na lang lagi ang magpapasensya, ha? Teka nga muna, bakit ba parang ang init ng dugo mo sa pamilya ko? Hindi mainit ang dugo ko sa kanila. Eh, ano yun? Ang kinasasama lang ng loob ko, yung pagiging masyadong pakialamera ng nanay mo. Magdahan-dahan ka ng pagsasalita mo. Nanay kong tinutukoy mo. Kaya ako, ano mo ko, ha? Ayos lang ba sa'yong gawin ako tau-tauhan sa loob ng posporo ng nanay mo? Ano ba ako sa bahay na ito? Wala ba akong karapatang magdesisyon at manindigan sa pinaniniwalaan ko tama? Gina, Pero yung asawa mo ko! Hindi ang kapatid mo, ang nanay mo, ang dapat mong kinakampihan, kundi ako na asawa mo! At higit sa lahat, hindi na silang prioridad mo, kundi kami na ng anak mo! Ngayon, kung gusto mo pala na patuloy na suportahan yung pamilya mo, ay di sana hindi ka muna nag-asawa! Oh, kumusta, Gina? Naku, nakakapagod ho yung Berto. Pero na pagtatanto na kailangan niya ng baguhin yung mga prioridad niya sa buhay, patuloy siyang magagapo sa pagsuporta doon sa kanyang nanay at mga kapatid. Oh, mabuti na lang matapang kang babae. Kailangan ho yun. Mas mainam na itong ganitong buhay dito sa probinsya kaysa naman magtiis ako sa Maynila. Nagkakaroon lang ako ng kasalanan doon. Hindi naman ako pala sagot dati eh. Pero dahil doon sa nanay ni Fernan, naging masama ang ugali ko. Gina? Sino kaya ito? Gina? Si? Gina, Fernan? patawarin mo ako. Bumalik lang kayo sa bahay. Hindi ko na kaya yung pangungulila sa inyo. Hindi na ako babalik sa bahay na yun. Ngayon, kung gusto mong makasama uli kami ng anak mo, dito ka manirahan. Pero kung hindi mo kayang iwan ang nanay mo, matatanggap ko. Gina. Kung kaming mahalaga sa'yo, kami ang unahin mo. Kami ang gagawin mong prioridad. Wala namang masamang tumulong sa mga magulang mo. Pero sana, huwag kami ang iyong isakripisyo.
Huwag kami ng anak mo. Dahil sa katunayan, kami na ang iyong pamilya. Nag-resign si Fernan sa trabaho at nanirahan kasama kami sa probinsya. Ngayon, 2 na ang anak namin at masaya kaming namumuhay sa loob ng isang bubong. Alam niya na ngayon kung sino ang dapat niyang gawing prioridad. Sa mga kagaya kong misis dyan, responsibilidad nating tulungan ang ating mga asawa na maunawaan ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Dahil gano'n naman ang mag-asawa, magkaramay at magkasangga. Ako si Gina at ito ang aking buhay. Hindi ang ina o kapatid ang prioridad ng isang mister o ng isang misis, kundi ang kanilang asawa. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Gina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Production Assistant Anching Cruz, Creative Consultant Phil Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.